So, magsitayo ang lahat para sa panimulang panalangin. Pangunahan mo, binibining sinados. Sa ngayon naman, sa Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat. So, bago kayo magsiupo, ay pakiayos muna yung mga upuan at patipulot ang mga kalat na nakakalat sa sila. At kung tapos na, ay maaari na kayo umupo at makinig sa akin. So, ngayon ay mag-check muna tayo ng inyong attendance. So, sabihin na rito po kung tinawag ang inyong pangalan. Anne Benji, Gaudicos, Mirado, sa mga babae naman, Aquino, Libratar, Umalon. Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili kasi walang lumiban sa araw na ito. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating talakayan ay mayroon muna akong patakaran sa aking klase. So, kapag nagsasalita ako dito sa harap ay dapat wala akong makikita mag-iingay sa inyong mga upuan at kung may mga katanungan kayo ay pakitaas ng inyong mga kamay para ating matuludan ang inyong mga katanungan. So, naiintindihan ba? So, kung naiintindihan ay magbabalik-aral muna tayo. So, ano ba yung paksang tinalakay natin noong nakaraang tangko? Sino bang nakaalala? Yes, binibining tulon? Magaling. So, ang paksang tinalakay natin noong nakaraang tangko ay ang kailanan at kasarian ng pangalan. So, ano ba ang tatlong katangian ng kailanan? Yes, binibining libratar. Magaling. Ang tatlong katangian ng kailanan ay ang isahan, dalawahan, at ang maramihan. So, naiintindihan ba ang paksang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Kung gayon, ay may ideya ba kayo kung ano sa tingin nyo ang magiging paksa natin sa araw na ito ngayon? Walang may ideya? So, para magkaroon kayo ng ideya, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad para mas maliwanagan kayo o mas magkaroon kayo ng ideya kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayon. So, ang ating aktibidad na gagawin ngayon ay tatawagin natin Arrange the Scrambled Letter by Breaking the Code. So, sino ba may ideya kung paano ito laruin? So, walang ideya. So, ang panlalaro nito ay parang naglalaro ka lang ng break the code. Pero may twist lang ito. Sa paglaro nito, ay kailangan mo lang hanapin ang katumbas na letra ng bawat numero aking ibibigay at pagkatapos nito, ay aayusin mo ito upang makabuo ka ng isang salita. So, naiintindihan ba kung paano ito laruin? So, kung ganon, ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. So, dito sa bandang ito, hanggang sa aking kanan ay ang unang grupo. At dito naman, hanggang sa aking kaliwa ay ang pangalawang grupo. So, ang nakatapos o unang makahula sa ating gagawing aktibidad ngayon ay bibigyan ko ng 10 puntos. At ang huli namang hula ng ating aktibidad ngayon ay bibigyan ko ng 5 puntos. So, handa na ba kayo? So, kung handa na, ay ihanda niyo yung mga papel para sulatan sa ating para sulatan ninyo sa inyong mga sagot sa ating aktibidad ninyo. 1, 2, 3. So, ito na ang ating aktibidad. So, nakita ba ninyo? Hindi ko masyadong hindi ba masyadong maliit ang aking sulat? So, nakita naman.
So palakpakan natin ang pangalawang grupo dahil sila ang unang nakahula ng ating aktibidad ngayon. So sa pangalawang grupo, pakisulat ang inyong mga miyembro sa isang kapat na papel at lagyan ng 10 puntos. At sa pangalawang grupo naman, pakisulat ang inyong mga miyembro at isulat at lagyan niya ng 5 puntos. So ngayon, ay since base sa ating ginawang aktibidad, ano kaya ang ating paksang tatalakayin ngayon? Tayo ang lahat para sa panalangin. Tama. Unahan mo pa tayo. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga katangian ng pagsasalaysay. Maupuan at gawin komportable ang iyong sarili. Ito ay tungkol sa mga katangian ng Tapos na ay pagsasalaysay. So, Bago tayo bago magsimula, tayo ay pumunta check o bago tayo dumako sa mga katangian ng pagsasalaysay, ay ano ba ang pagsasalaysay? So, sino ba may ideya kung ano ba ang pagsasalaysay? Naalala ko, Hindi naman ay maaaring payo ng takda. hindi naman maaaring Pasa dito sa tatalakayin natin ito at hindi nyo alam kung ano ang salitang pagsasalaysay. So, Ano sa ba ang tingin nyo, ano ba pinalakay ang natin nung pagsasalaysay? nakaraang tagpo? May idea ka ba, Janice? So, tama. Ang pagsasalaysay Ano ba ay ang ang pagbasa? sining ng Kung may idea ka pa sa magaling. ay ang sining ng Ang pagbasa ay isa sa kasanayang makrong individual na may layunin ay ang ako sining ng kalugan pagkukwento. na pinalulukan ng So, ito pagkunawa din, sa ang binasa. pagsasalaysay din ay ang pagpapahayag ng isang pangyayari na isang maayos at Oh, masalah ni. pagkakaugnay na Sumpay? paraan. So, ito rin ay pagkukwento ng ang pagsasalaysay, ito rin ay ang pagkukwento sa mga nangyari o sa maaaring mangyari pa lamang. So, naiintindihan ba kung ano ang pagsasalaysay? So, kung ganon, ay dumako naman tayo sa mga katangian ng pagsasalaysay. So, may 5 katangian ng pagsasalaysay. Una, sino may idea kung ano ang una? Ano kayo sa tingin nyo ang unang katangian ng pagsasalaysay? Yes, binibining tulon? Magaling. Ang unang katangian ng pagsasalaysay ay magandang pamagat. So, ano ba ang magandang pamagat? Mana? Sino bang may ideya sa inyo kung ano ba ang magandang pamagat? Ang pagbasa Yes, binibining Lubante. Aji. Ay, ikut ini lah. May ideya ka ba kung ano ang magandang pamagat? So, magaling. Ang magandang pamagat, ito ay ang nagbibigay ng kaluluwa ng isang kwento. Ito ay ang nagbibigay ng kaluluwa ng isang kwento. So, ang magandang pamagat ay parang susi na nagbukas. Ang magandang pamagat ay ito ay parang susi na nagbukas ng buong kahulugan kung ano ang nilalaman ng inyong kwento. So ito rin ay nakakatulong sa atin para mas maintindihan ang kahalagahan ng bawat elemento ng pagsasalaysay. Susunod naman ay ang mahalagang paksa. Mahalagang paksa. So, ano naman ang mahalagang paksa? Sino may ideya kung ano ang mahalagang paksa? Ang mahalagang paksa ay ang pangunahing ideya o mensahe na gusto mong iparating sa iyong mambabasa. So, ito rin ang mahalagang paksa rin ang core or Magsit tayo ang lahat para sa panalangin. ito ang core or dahilan kung bakit mo naisulat ang iyong kwento. So, ang pangatlo naman ay ang wastong pagkakasunod. Ayun na, Wastong pagkakasunod-sunod. So, ano kaya sa tingin nyo ang wastong pagkakasunod-sunod? Sino may ideya kung ano ang wastong pagkakasunod-sunod? Yes, Binibining Ponte? Tama. Ang wastong pagkakasunod-sunod ay dito mo maiintindihan ang daloy ng
iyong Magsi tayo ang lahat para sa panalangin. So, sa pamagitan ng pagkakasunod-sunod, mas maintindihan o mas maunawaan mo ang daloy ng iyong kwento. So, dahil sa pagkakasunod, sa paggawa ng kwento, ay hindi maaaring iuna mong isulat ang wakas bago ang gitna at ang simula. Dapat talaga magsimula tayo sa simula, gitna at wakas. Hindi rin maaaring magsimula tayo sa gitna, wakas, bago ang simula. So, kailangan natin ang wastong pagkakasunod-sunod upang mas maintindihan natin ang daloy ng ating kwento. So, ang pang-apat naman na katangian ng pagsasalaysay ay ang kawili-wilian, simula at wakas. So, dapat ang katangian, isa sa mga katangian ng pagsasalaysay ang kawili-wili, ang simula at wakas. So, bakit nga ba kailangan natin ng kawili-wili at simulang wakas? 2, 3. Ano ba ang So, tinalakay natin? kailangan natin ito para maging mas masaya at makahulugan ang Tinalakay natin ating ang tagpo kwento. ay tungkol sa pagbasa. Ano ba ang pagbasa? May idea kapag ba? kawili-wili ang iyong simula, ay maraming mga tao ang naiinganyo sa pagbasa sa iyong kwento. At kapag kawili-wili na ng wakas ng iyong kwento, ay maraming tao ang tatangkilik dito at magtatatao ito ng malaking marka sa kanilang puso. So, ang panghuling katangian naman ay ang angkop ng pananalita. So, bakit nga ba kailangan natin ng angkop na pananalita sa katangian ng pagsasalaysay? Sinong may ideya? Yes, binibili ni Bago tayo Bakar. tumapon sa ating talakayan ay papangkitin So, magaling. sa dalawa. Kailangan natin ng angkop na pananalita para mas madaling maintindihan natin ang mensahe. Oh my God, So, mas talagang kailangan natin ng angkop na pananalita sa paggawa ng kwento para mas madali nating maintindihan kung ano ang gustong iparating ng mambabasa o ng manunulat sa kwento. So, may mga katanungan pa ba kayo sa ating paksang tinalakay ngayon? O naiintindihan ba ang ating paksang tinalakay ngayon? May mga katanungan pa ba? So, ano ba ang paksang tinalakay natin ngayon? Sino may ulit? Ano nga ang paksang tinalakay natin ngayon? Yes, Ginoong Sapid. So, magaling. Ang paksang tinalakay natin ngayon ay tungkol sa mga katangian ng pagsasalaysay. So, ilan nga ba ang katangian ng pagsasalaysay? Yes, Ginoong Tagayong. Magaling. Ang katangian ng pagsasalaysay, may 5 katangian ng pagsasalaysay. So, bakit nga ba mahalagang malaman natin ang katangian ng pagsasalaysay? Sino may ideya? Binibining Sekanya? Magaling. So, ang katangian, mahalagang malaman natin ang katangian ng pagsasalaysay dahil nakakatulong ito sa atin para mas maunawaan at mas masiyahan ang mga tao sa pagbabasa at pagsulat ng kwento. So, ang katangian ng pagsasalaysay rin ay parang nag-aaral ka ng wika. Dahil kapag mas marami kang nalalaman, ay mas malawak ang iyong kaalaman na makipag-ugnayan sa mundo ng mga kwento. So, may mga naiintindihan ba? May mga katanungan pa ba? Any clarification para mas maintindihan bago tayo pumunta sa ating aplikasyon? So kung wala na, ay maganda ng isang kalahating papel para sa ating aplikasyon. Pakisulat ang iyong mga pangalan. Sa inyong papel, pakisulat ang iyong mga pangalan. So, handa na ba kayo para sa ating aplikasyon? So, kung handa na, ay para sa inyong aplikasyon ay magsulat ng isang maikling talata kung saan ilalarawan ang
isang karanasan gamit ang natutunang katangian ng pagsasalaysay. At ipapasa niyo ito ngayon. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa pagsagot ng ating aplikasyon. So, tapos na ang 5 minuto. Pakipasa ang inyong mga papel. Magbilang ako ng 5 at dapat na ang iyong papel ay nasa harapan na. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, kumuha ulit ng isang kapat na papel para sa ating evaluasyon. So, dahil hindi ako nakagawa ng visual aid, ay babasahin ko na lamang ang mga tanong. So, nakakuha na ba lahat ng isang kapat na papel? Okay, kung nakakuha na, ay isulat ang tama kung ang pangungusap ay sulat ang T kung ang pangungusap ay tama at M naman kung ito ay mali. So, una, ang paksa ay pundasyon ng buong kwento. Tama o mali? Ang paksa ay pundasyon ng buong kwento. Tama o mali? Pangalawa, hindi na dapat taglayin ang wastong banghay. Hindi na dapat taglayin ang wastong banghay. Pangatlo, may 4 na katangian ng pagsasalaysay. May 4 na katangian ng pagsasalaysay. Pang-4, ang pagsasalaysay ay sining ng pagkukwento. Pang-4, ang pagsasalaysay ay sining ng pagkukwento. So, tapos na ba? So, kung tapos na, sa likurang bahagi ng iyong papel, ay sumulat ng salaysay. So, bakit sa inyong salaysay, ay bakit nga ba mahalaga ang katangian ng pagsasalaysay? So, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa pagsagot. So, tapos na ang 2 minuto, pakipasa na inyong papel. At para sa inyong takdang aralin, makinig kayo mabuti. Para sa inyong takdang aralin, magbasa ng isang maikling kwento at tukuyin ang mga katangiang makikita dito. At isulat ang iyong obserbasyon sa isang kapat na papel. At yun lamang, magsitayo ang lahat. Pangunahan mo ang panapos na panalangin, binibining Samante, sa nga naman, ang anak ng Espiritu Santo, sa paalam, Blessed Feel 3B,